warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, sa mga kapatid namin na mga Kristiyano, mga kapatiran namin sa pagiging tao, alam namin na kayo ay nagsasaliksik ng katotohanan. Kami rin ng mga Muslim. Itong mga kapatiran namin ng mga Muslim, pawang tayo ay nagsasaliksik ng katotohanan. Pakinggan natin ang isa sa mga talata ng Allah sa banal na Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang kahuli-hulihang propeta. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sabihin mo, O Muhammad, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kay Propeta Muhammad, wa qul ja'al haqq, sabihin mo, O Muhammad, na dumating ang katotohanan. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. At nawasak ang kabaluktutan, nawasak ang hindi makatotohanan, innal batila kana zahuqa, sapagkat katotohanan na ang di makatotohanan ay katiyakan na mawawasak. Yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito naman ay address sa mga kapatiran natin na hindi mga Muslim. Kung sila'y naniniwala sa kay Moises o sa aklat ni Moises na Taurah, at sa mga kapatiran namin na mga Kristiyano, kung sila'y naniniwala sa aklat ni Propetang Jesus na Ebanghelyo, yung tinatawag na Injil. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, lima talbisuna bil haqqi bil batil, lima talbisuna al haqqa bil batil wa taktumuna al haqqa wa antum ta'lamun. Ayon sa kahulugan ng talatang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, makikita din natin sa banal na Quran na ang kinausap ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mga kapatiran na hindi mga Muslim. Tinawag na mga angkanang kasulatan, people of the books, mga kasulatan na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala bago pa man makarating ang huling kasulatan, itong tinatawag na banal na Quran. Ya ahlal kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil. Kung kayo na mga angkan ng kasulatan, lima talbisuna al-haqqa bil batil, bakit itinatago nyo ang katotohanan at ang inyong inilalantad ay hindi makatotohanan? Lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqq, at tinatakpan nyo ang katotohanan, wa antum ta'lamun, na kayo ay nakababatid. Sa panahon na kayo ay nakababatid, ibig sabihin, alam nyo ang tunay na katotohanan. Kung titingnan natin, noong dumating na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay naging malinaw na ang katotohanan. Panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naging malinaw na ang katotohanan. Ito ang pinapaksa natin, mga kapatid. Noong ako ay magtatapos ng Sharia Islamic Law sa Islamic University sa Madina sa taon ng 1996 sa Saudi, mayroon kaming ustads o professor, doktor, si Dr. Abdullah Zahran, nagtuturo ng tinatawag na tafsir. Ibig sabihin ng tafsir ay pagpapaliwanag sa kahulugan ng mga talata o kaya ay banal na Quran. Nabanggit niya sa amin, ito ay
Isa puso natin mga kapatid. Nabanggit niya sa amin na ang lahat ng tao ay nararapat na magsaliksik ng katotohanan. Saliksikin ang katotohanan. Lahat, anuman ang ating relihiyon, nararapat na saliksikin natin ang katotohanan. Hindi tayo naparito. Sana kung may dumating dito na kasama natin sa ngayon ay nakarating para makipagdebate, hindi upang saliksikin at alamin ang katotohanan tungkol sa relihiyon ng Diyos, tungkol sa katotohanan. Ang katotohanan na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ay patnubayan siya. Sabi ni Abdullah Zahrani, ang katotohanan ay nararapat na tanggapin, nararapat na yakapin, tanggapin, kahit ito ay magmula sa bibig ng baboy. Walang mali sa pananampalataya. Hindi nangangahulugan mga kapatid na ang baboy ay makapagsalita ng katotohanan. Pero yun ay pahiwatig para sa atin. Mga angka ng mga kasulatan, mga kapatid namin na hindi mga Muslim, na ang katotohanan ay nararapat na saliksikin. Sapagkat kung hinahangad natin ang ating tema ay tungo sa kaligtasan. Kung hinahangad natin ang kaligtasan natin, hindi natin makikita. Hindi natin makikita kundi sa mga katotohanan. Ibig sabihin, kahit ikaw ay nagpapakamatay sa iyong relihiyon, ano man ang sinusunod mo, kung hindi makatotohanan, kailanman, kung hinahangad mo na maligtas ka, pagdating ng araw ng panghukom, kailanman ay hindi mo makakamit ang tinatawag na kaligtasan. Kaligtasan, mga kapatid, ang hinahangad natin. So, hindi natin makakamit ang kaligtasan, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Unang katotohanan na babanggitin natin ay katotohanan tungkol sa Diyos. Ano ang katotohanan tungkol sa Diyos? Ito ay maaring karugtong ng mga sinabi ng mga kapatid natin. Allah, hak. Ang Allah ay katotohanan. Ang Allah ay katotohanan. Ang Allah ay makatotohanan. Ang tanging Panginoong Diyos, ang nag-isang Panginoong Diyos ay makatotohanan. So ang paksa natin, al-haqqu la yata'addad. Patunayan natin sa mga banal na Quran, sa mga talata sa Biblia. Hindi ko natatalakay dahil ipinagkaloob namin sa aming kapatid ang pagtatalakay ng mga bersikulo mula sa banal na Biblia. Mapapatunayan natin sa pamagitan ng kaisipan natin. Kasaysayan, mga sinaunang kasaysayan, mga sinaunang pantas na ang Panginoon, ang Diyos ay nag-iisa. Hindi maaaring dalawa, hindi maaaring tatlo. Pakinggan niyo mga kapatid ang maikling mga kasaysayan na nangyari sa mga sinaunang panahon. Si Ibrahim alayhi salam, ama ng mga tao, ama ng mga propeta, Abul Anbiya alayhi salam, alam natin na siya ay nagsasamba sa Allah noong kanyang niwasak ang mga ribulto ng mga pagano. Iba't ibang mga sinasamba ng mga tao. Paano niya pinatunayan ang kaisa-isahan, ang isang Diyos? Sabi ni Abraham, kasi nagtanong sila sa kay Abraham, yung gusto nilang patayin si Propetang Abraham, pero hindi sila nakapagsalita. Sabi ni Propetang Abraham, tingnan niyo ang pinakamalaki sa mga ribultong yan. Ito ay nangyari sa Makkah at nakasalaylay sa kanyang balikat ang palakol. Tingnan niyo, sapagkat hinahanap nila kung sino ang gumawa. Alam din ng mga tao na si Propetang Abraham ang gumawa. Subalit nang atweran si Propetang Abraham at nagsabi sa kanila, tanungin nyo ang isa yan sa kanila, pinakamalaking ribulto, sapagkat siyang nag-aari ng palakol. Paano nila tanongin? Sinasamba nila, paano nila tanongin? Ano ang nangyari? Hindi nila kayang tanongin. Panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Khalid ibn Sa'id. Si Khalid ibn Sa'id ay hindi dating Muslim. Hindi siya dating Muslim. Siya ay hindi Muslim. Subalit paano siya yumakap sa Islam? Tingnan niyo mga kapatid itong kasaysayan ni Khalid ibn Walid radiyallahu anhu. Yumakap sa pananampalatayang Islam. Nagkasalubong sila sa isang araw
kasama sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagtanong sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad," doon sila banda sa Makkah, banda sa Ajad. Kung sino ang nakapunta sa Makkah, may lugar doon na tinatawag na Ajad. Doon sila nagkita. Nagtanong si Khalid ibn Sa'id sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ila ma tad'u?" O Muhammad, ano ba ang inaanyaya mo sa amin? Ano ba ang itinuturo mo sa amin? Saan ba patungo? Sino bang Diyos na ipinapangaral mo sa amin? Alam niyo ang sagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at natauhan si Khalid ibn Sa'id. Sabi niya, "Ilallahi wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, takhla'u ma anta alayhi min ibadati hajarin, la yasma'u wa la yadurru wa la yanfa'u wa la yadri man abadahu mimman la ya'budu." Napakainam mga kapatid itong kasaysayan. Paano yumakap si Khalid ibn Sa'id sa pananampalatayang Islam at sumaksi at nagbigkas ng la ilaha illallah. Napakaikli ang sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ako ay nangangaral," sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "patungo sa nag-iisang Panginoon na ang Allah na walang pagtatambal sa kanya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." At saka si Muhammad ay kanyang alagad at kanyang alipin. "Takhla'u ma anta alayhi min ibadati hajarin." At ikaw, o Khalid, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nararapat sa iyo na iwasan mo, itigil mo ang iyong pagsasamba ng ribulto o kaya ay bato, la yasma'u, na hindi nakaririnig, wala yadurru, at hindi nakadudulot ng kasamaan, wala yanfa'u, at hindi nakadudulot ng kabutihan, wala yadri man ya'buduhu mimman la ya'budu, at hindi niya batid kung sino ang nagsasamba sa kanya at sino ang hindi nagsasamba sa kanya. Pag tayo ay nagsasamba ng ribulto, halimbawa, yung nakikita natin ng ribulto, alam ba niya na sinasamba natin? Alam niya na sinasamba natin? Pag sinasamba natin ang mga propeta ng Allah, mga sugo ng Allah, kabilang sa kanila si Jesus, alam niya na sinasamba natin, binigkas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Pagdating ng araw ng paghukom, tatanungin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahin min dunillah?" Sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kay Jesus, "O ikaw Jesus, sinabi mo ba sa kanila, sinabi mo sa kanila na gawin niyo akong Diyos, na sambahin niyo at ang aking ina?" Ano ang sasabihin ni Jesus sa Allah subhanahu wa ta'ala? "Hindi ko sinabi sa kanila, pero noong ako ay nakalipas, noong ako ay nawala sa mundo, hindi namatay, subalit itinasya ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ko na alam ang kanilang ginawa." Hindi na nila alam ang kanilang ginawa. So kung sasaliksikin natin ang katotohanan sa pamagitan ng banal na Quran, sa pamagitan ng mga talata sa Biblia, mga talatang nagsasabi na isang Panginoong Diyos. Sa Juan 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisa at tunay na Diyos, at si Jesu Kristo na iyong isinugo. Si Jesu Kristo na iyong isinugo. Malinaw nagsabi na si Jesus ay sugo propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah ay nakatotohanan. Si Abu Hanifa, kabilang sa mga dakilang imam, mga pantas sa Islam, kung kayo ay nagtatanong sa Islam, si Abu Hanifa, una sa 5 bantog ng mga scholar sa Islam. Abu Hanifa rahimahullah, paano niya napayakap ang kanyang mga estudyante sa pananampalatayang Islam? Nakipag-argument sila sa kay Abu Hanifa rahimahullah, kaawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming mga katanungan nila, isa lamang ang banggitin natin. Sapagkat Muhammad, sapagkat Abu Hanifa, ikaw ay nangangaral sa Islam, nagtuturo sa kaisahan ng Diyos, sa iyong Panginoon na Allah. Mimman mata khulika rabbuk, kailan nilikha ang iyong Panginoon? Kailan nilikha ang iyong Diyos? Sinabi nila kay Abu Hanifa, alam niyo ang isinagot ni Abu Hanifa, napakasimple. Alam niyo ang numerong 4. Unawaan niyo, gamitin natin ang mga kaisipan natin, mga kapatid na mga Kristiyano. Gamitin natin ang mga kaisipan natin. Huwag tayo mag-pride sa ating mga sarili. Pag makita natin ang katotohanan, diyan tayo nagpapakamatay sa katotohanan. Alam niyo, sabi ni Abu Hanifa, ang 4, numerong 4, ano ang nauna sa numerong 4?
Sabi nila 3. Ano ang nauna sa numerong 3? Sabi nila 2. Ano ang nauna sa 2? Sabi nila 1. Ito ang tanong, ano na hindi nila nasagot. Ano ang nauna sa 1? Sabi nila, hindi namin alam. Kung kaya lasay, walang nauna sa 1. Kung walang nauna sa 1, na kailan nilikha ang mga numero na yan? Sino ang lumikha ng lahat ng mga nilikha? Mga kapatid namin na mga pastor, naniniwala ba kayo na may tagapaglikha? May tagapaglikha. So sino ang nauna sa kanya? Wala nang nauna sa kanya. Walang kahalintulad, walang kaangkawang-kawangis ang Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisang tagapaglikha na nararapat na ihandog sa Kanya ang ating mga pagsasamba. Kung ang Allah ay katotohanan, ang Kanyang mga sugo ay katotohanan. Mga lahat ng mga sugo ng Allah ay katotohanan. At hindi pwedeng dumami ang Rasul, yung tinatawag na mensahero, sa isang panahon, mga kapatid. Kung balikan natin ang istorya ng mga propeta, wala tayong makita na 2 rasul sa isang panahon. Mayroon tayong makita, pero mga nabi, magkaibang rasul, sugo at saka nabi. Ang sugo ay inatasan ng isang mensahe at pinagkaluban ng aklat. Yun ang tinatawag na sugo, rasul. Kabilang sa kanila si Muhammad at saka si Jesus. Si Musa, alayhi salam, si Moises, kalukawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Moises, sumakanyang kapayapaan, sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsama sila sa isang panahon sa kay Harun, kanyang kapatid na si Harun, sapagkat hiniling ni propeta o kay sugo ng Allah na si Moises na matulungan siya ni Harun. Yun ay makikita natin sa banal na Quran. So si Harun ay propeta, si Jesus si Moises ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit ang pinagkaluban ng aklat, sino? Si Moises, hindi si Harun. So hindi nagkasama sapagkat iisa lamang ang mensahero sa panahon na yon. Ang mensahero, ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang makatotohanan. Makatotohanan si Jesus sa kanyang panahon. Subalit nung dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay makatotohanan din. Babanggitin ko sa inyo ang kabilang sa mga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, kabilang sa mga ito, mapapatunayan natin na siya ay katulad ng sinabi ng kapatid kong Ustads, alim. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law kana Musa hayyan, ma wasi'ahu illa tibai." Kung si Moises ay buhay, hindi siya mapalagay, kundi sumunod siya sa akin. Isa sa hadis, kabilang sa mga hadis na nagbibigay aral sa nabanggit natin, mga kapatid, na ang mga propeta, mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, makatotohanan at hindi sila dumadami, hindi sila nagkakasalungatan. Subalit isa lamang ang kanilang mensahe, isa lamang ang kanilang aral. Sabi ni Moises, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law badalakum Musa fa'amantumuhu wa saddaqtumuhu wa lam tusaddiquni la dalaltum an sawa'is sabil. Law kana Musa hayyan wa adraka nubuwati ma wasi'ahu illa tibai." Napakainam, mga kapatid. Allahu Akbar. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakahuling propeta ng Allah na para sa sangkatauhan. Ito ay patuloy ng paksa ng kapatid natin. Kung dumating sa inyo si Moises, kung dumating na lumantad sa atin si Moises, lumantad sa inyo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Moises, at pagkatapos ay sumunod kayo sa kanya, maniwala kayo sa kanya at hindi kayo maniniwala sa akin, sapagkat siyang kasalukuyan na propeta, siyang huling propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi kayo maniwala sa akin, la dalaltum an sawa'is sabil, katiyakan na kayo ay maligaw sa matuwid na landas. Kung si Moises, kadugtong ng sinabi niya, kung si Moises ay buhay at nadatnan niya ang aking pagkakapropeta, ako ang mensahero, nung dumating si Moises, lagawasyahu, hindi siya mapalagay, kundi sumunod sa aking pananampalataya, sumunod sa akin bilang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, lahat ng mga sugo, yan ay sunod-sunudan lamang.
Pero lahat sila mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat sila mula sa nag-iisang Panginoon at makatotohanan, sila din ay makatotohanan. Dumating tayo sa aklat. Yung mga aklat na ipinagkaloob sa kanila, minsan ay hindi natin maintindihan. Mayroon tayong nababasa sa banal na Quran na Suhufu Ibrahim wa Musa. Mga kalatas ni Abraham at saka si Moises. At saka yung Torah ni Moises. At saka yung Salmo ni Daud. At saka yung Ebanghelyo ni Jesus. At saka itong banal na Quran, lahat ng mga aklat nito ay makatotohanan, subalit may mga aklat na para lamang sa kanilang mga tauhan, iniatas o kaya ibinunyag, ibinaba ng Allah sa isang propeta, pero para lamang sa kanilang mga tao, sa kanilang mga ummah, sa kanilang mga nasyon, hindi para sa lahat. Dumating ang banal na Quran na katotohanan at makatotohanan na para sa sangkatauhan. Maraming mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa mga talata, wa anzalna ilaykal kitaba bil haqq wa anzalna ilaykal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa muhaiminan alayhi. Iniatas namin, ibinaba namin, sabi ng Allah. Saan niya sinabi? Sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang banal na Quran, kitab. Ang ibig sabihin ng kitab dito, sa talatang ito, dalawang beses nabanggit ang kitab. Unang binanggit na kitab ay ang banal na Quran. Musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab, at siyang nagpapatunay sa naunang aklat. Wa muhaiminan alay, at siyang kabuuan ng lahat ng mga naunang aklat. Mga kapatid, awa sa inyo. Mga kapatid ng mga Kristiyano, hindi mga Muslim, awa sa inyo ang banal na Quran. Ang banal na Quran na sinabi ng Allah, hudal linnas, patnubay sa sangkatauhan. Kinakailangan na tayo, kung tinatalakay natin ang miracles ng banal na Quran, wala tayong hangarin, walang hangarin ng kapatid natin, maliban sa sundin natin ang banal na Quran. Yakapin natin ang banal na Quran na nag-iisang aklat mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa sinabi niya na hindi nabago hanggat sa ngayon. At walang tinatawag na kontradiksyon o pagkasalungatan, gayon din walang banggahan sa banal na Quran. Sinabi ng Allah, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indillahi lawajadu fihi ikhtilafan kabira. Bakit hindi nila iniisip ang banal na Quran? Bakit hindi nila pinag-aaralan ang banal na Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kabira. Kung ang banal na Quran ay nagmula, hindi mula sa Allah, lawajadu fihi ikhtilafan kabira, makikita nila ang pagkakasalungatan sa banal na Quran. So wala tayong makita sa banal na Quran na anumang pagkasalungatan. Lahat ng mga sinabi sa banal na Quran ay makatotohanan ng mga pagkapatid, sapagkat mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, isa ito sa paksa idugtong natin sa tinatalakay natin. Alam ko na ito ay mahabang paksa at mahirap na intindihin. Ang batas na mula sa Allah ay makatotohanan. Ang batas na mula sa Allah ay makatotohanan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, likulli ummatin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Ayon sa kahulugan ng talatang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng mga tao, mga nasyon, sa sinaunang panahon, bago pa man si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ginawa namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, ang sariling batas. Ang batas ni Moises, ang batas ni Jesus, ang batas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng mga batas na ito ay makatotohanan, hindi magkakasalungatan. Minsan meron tayong makikita na nagkakasalungat na mga batas. Subalit mga kapatid, sa katunayan ay hindi na magkakasalungatan. Sapagkat itong batas ni Moises, kung mayroon tayong makita na hindi sumasang-ayon sa banal na Quran, ay pag-aaralan niyo mga kapatid. Sa Ebanghelyo, kung nandyan sa inyo ang Ebanghelyo ni Jesus, kung hawak pa niyo ang Ebanghelyo ni Jesus, pag-aaralan niyo. Kung mayroon kayong makita na mga aral o batas ni Jesus na
salungat sa banal na Quran, salungat sa pananampalatayang Islam, pag-aaralan nyo, yun ay batas na para lamang sa panahon ni Jesus. Hindi apply sabot sa panahon natin, mga kapatid. Bigyan ko kayo ng mga halimbawa. Si Abu Bakar, na unang ortodokso khalifa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumating siya, sakay pumasok sa bahay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon na yun, na may dalawang bata na babae na maliliit na kumakanta sa kay Propeta Muhammad. Ngayon, nakapagsabi si Abu Bakar radhiyallahu anhu, ang unang khalifa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, amizmur syaitani inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga awit ba? Mga awit, mga kanta na sa harapan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gusto niyang ikondina ang dalawang batang babae na yon sapagkat umaawit sila sa harapan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang gusto niyang sabihin, itigil niyo ang inyong pag-awit. Subalit ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Da'uhuma fa inna likulli qaumin 'aida wa hadha 'aiduna. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayaan mo sila, pabayaan mo silang umawit, sapagkat lahat ng mga tao ay may sarili-sariling batas, Eid, pista, wahada aiduna, at ngayon iyan ginagawa nila ay para sa atin dahil sa panahon ng Eid natin o pistahan natin. Ayon sa kay Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, kaawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang ipinayunan. Sabi niya, kaya sinabi ni Propeta Muhammad kaya hinayaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinagbawalan si Abu Bakar na kanyang ikondina ang dalawang batang babae, sapagkat sa panahon na yun ay mayroon silang pistahan, mayroon silang okasyon na ipinahintulot. Bagaman yan ay hindi rin minsan tinatanggap, kung minsan, pero may panahon na ipapahintulot sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, pag tingnan natin ang mga batas ng Islam, magkakaiba ang panahon. Magkakaiba ang panahon. Isa yan sa mga kadahilanan kung mayroon tayong nakikita na mga okasyon o mga batas na nagkakasalungat ng dahil sa pagkakaiba ng panahon. Sa katunayan ay hindi magkakasalungat at mayroon din tayong tinatawag, kung titingnan natin ang tinatawag na Islamic legislation, tinatawag na Tarikh al-Tashri' al-Islami, kabilang sa mga fundamentals ng Islamic legislation sa batas ng Islam. Sa batas ng Islam, mga kapatid, ay meron tayong tinatawag na jawazun nasakh, maaaring mabura. Ibig sabihin, panahon na yun ay iniatas ng Allah, ginawa na yung batas. Subalit nung dumating ang isang panahon ay binura na, pinalitan na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang batas na yun. Napakaraming mga batas. Napakaraming mga batas na sinusunod ng mga kapatiran natin. Subalit kung tutuusin natin ay batas, yung batas na yun ay hindi na umaangkop sa atin ngayon, mga kapatid. Kung pagbalikan natin ang sa Sharia, tingnan niyo, bigyan ko kayo ng halimbawa. Panahon ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Amirul Mu'minin, siyang pinakahari ng mga nananampalataya sa kanyang panahon. Subalit ang kanyang itinakda na judge o kaya ay husgado sa panahon na yun ay si Ali radiyallahu anhu. Ali radiyallahu anhu, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mayroong hari, presidente, kumbaga ito ay husgado. So ano ang nangyari? May pangyayari na may hindi nagkasundo, nag-away na dalawang grupo. Ngayon, hinatulan sila ni Ali radhiyallahu anhu ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, walakin udriku ila ra'yi wa ra'yi mushtarak. Sapagkat sabi niya, wala kong nakikita na labag sa banal na Quran at labag sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang nakita ko lamang ay hindi sumasang-ayon sa aking kaisipan. So ang hatol ni Ali na yan ay katulad din ng aking hatol. Minsan, mga kapatid, tayo ay napakalaking diskasyon, pero sa pamagitan lamang ng mga kaisipan natin. Napakarami. Ito ang malaking problema natin. Paano bakit natin
nasasabi na isa lamang ang makatotohanan? Alin doon sa dalawa? Ang pananaw, kahit sa ating mga sarili-sariling pananaw. Alin doon ang tamang pananaw o makatotohanang pananaw? Ang pananaw ni Ali. Bakit? Sapagkat siyang inatasan na magbigay ng hatol. Kahit ang presidente ay si Umar ibn al-Khattab o kaya ay Amirul Mu'minin, tama rin yung kanyang sinabi, pero ang makatotohanan na nararapat na sundin sa panahon na yun ay kung ano ang inihatol ni Ali radiyallahu anhu, sapagkat napagkasunduan ng mga pantas sa Islam. Juris in Islam, sa jurisprudence, al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ang isang pananaw ay hindi pwedeng baguhin, hindi pwedeng salungatin sa pamagitan ng isa lamang pananaw. Sapagkat isa lamang, sabi ni Umar ibn al-Khattab, warra'yu mustarak, magkakaisa lamang ang pananaw. Minsan ay hindi natin alam yung sitwasyon. Ayon sa mga jurist, kabilang sa mga sinabi nila na al-adatu muhakkama o muhakkima. Ang ating kaugalian, ang ating mga tradisyon ay magiging batas. Paano magiging batas? Kung ating mga tradisyon, ang ating kung ating mga tradisyon o kaya ay mga nakasanayan ay hindi sumasalaungan sa banal na Quran at sa mga sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at gayon din sa tinatawag na ijma na pagkasunduan ng mga pantas, kinakailangan na sundin natin na ang ating tradisyon. So kaya nagkakaiba minsan, hindi natin maunawa na iba yung sinabi doon sa kabila at iba yung sinabi dito. At itong mga ulama ayon pa sa iba, hindi sila nagkakasundo. Mga kapatid, walang hindi pagkakasundo ng mga ulama. Pero ito ay inatasan, ito ay hindi inatasan, ito ay daaya. Ang gusto niyang pamamaraan ay katulad ng ginawa toro ni Propeta, toro ng Allah sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na bawal na ang pag-inom ng alak sapagkat nakakalasing. Subalit ang unang revelasyon na dumating sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Hindi niya agad na sinabi na bawal ang pag-inom ng alak. Sabi ni Propeta, sabi ng Allah, tinatanong kanila o Muhammad tungkol sa pag-inom ng alak, at sabihin mo sa kanila na mayroong kabutihan at mga kasama ng pag-inom ng alak, subalit ang kanyang mga kasama ay mas higit na marami kaysa kanyang kabutihan. So ibig sabihin, hindi siya ipinagbawal. So mayroong stage na ganun ang minsan nakarating sa isang lugar, alam niya ang sitwasyon sa lugar na yun, hindi niya agad nasabihin na haram. Sapagkat kahit sasabihin niyang haram, hindi rin makikinig ang tao. Halimbawa kung lasing, halimbawa kung nagbibigta ng siyamo, hindi makinig sapagkat yan ang kabuhayan niya. Pero magbigay siya ng mga salita na para naghihiwatig din na yun ay karapat-dapat na iwasan sapagkat nakasisira. Ikalawang ayah o revelasyon na mula ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos ng sinabi ng Allah na mayroong kabutihan at mayroong kasamaan, ikalawa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la taqrabu ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara. O kayo na mga nananampalataya, sabi ng Allah, huwag kayong magdasal na kayo ay lasing. Ibig sabihin, kung hindi tayo lasing, pwede tayo uminom ng kung hindi tayo lasing, kung hindi tayo nagdadasal, pwede tayong uminom ng alak. So gradually, tinatawag na gradually, hanggat sa dumating ang pinakakabuuan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na bawal ang pag-inom ng alak. Yan mga kapatid ang katunayan sa ating pananampalatayang Islam. Katunayan sa mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, minsan ay nakikita natin, subalit na yun ay na minsan yung mga ulama hindi nagkakatugma, sabi natin nagkawatak-watak sila, nagkakaiba yung kanilang mga pananaw o kaya mga pahayag, subalit kung titingnan natin, iisa lamang yun. Sapagkat ito ay nag-aaral ng kung ano ang kanyang pinag-aaralan, ito ay nag-aaral, ito ay daaya, ito ay mufti, ito ay mufti, tinatanong siya kung anong batas at kinakailangan na sagutin niya. Mga kapatid, sana ay patnubayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kayo na mga kapatid na mga hindi mga Muslim, tuklasin niyo ang pananampalatayang Islam. Malinaw sa banal na Quran, isa sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Iyan ang aking daan patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung may mga sikta dito mga kapatid na nagsasabi na mayroon silang dating daan, ito ang dating daan mga kapatid. Ang relihiyon, pananampalataya na iniatas, itinatag ng Allah at sinunod ng mga propeta. Hindi ang relihiyon na itinatag o kaya'y sikta na itinatag ng tao, sapagkat ang gagawin ng tao kailanman ay hindi niya maging katulad ng iniitinatag o kaya'y ginawa ng mahal na Panginoong Diyos. At yan ang sinasaliksik natin. Diyan natin makikita ang katotohanan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna ad-dina indallahil Islam. Katotohanan na ang katanggap-tanggap na pananampalataya sa Allah ay walang iba kundi ang pananampalataya Islam. Sinabi rin ng Allah, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sino man na tao na susunod ng ibang pananampalataya, ibang relihiyon na bukod sa Islam, katiyakan mga kapatid na hindi tatanggapin sa kanya, subalit pagdating ng araw ng paghukom ay maging kabilang sila sa mga talunan, mga nalugi. Sana lahat tayo mga kapatid saksihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay nagsasabi ng katotohanan at lahat tayo ay maunawaan niya ang katotohanan at hindi mag-anilangan na para yakapin ang katotohanan na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa gayon makakamit natin ang kaligtasan. Hanggang dito lamang mga kapatid, maraming salamat sa inyo at ako ay nagpapaumain sa mga kapatid kong mga ulama, mga ustads, din itong mga pastor na hindi mga Muslim. Kami ay nagpapaumanhin sa inyo, pero kami ay nagsasabi ng katotohanan at handa kami niyong batuhin ng anumang mga bato, ikritisismo sa aming sinasabi. Andito kami mga kapatid ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang inyong tubag, mga kani, in what manner, in what aspect, is there scriptural or text, verses to prove that the Islam prove it that Muhammad closer to Allah than Jesus Christ? Ang tanong ni brother, kung sino ba daw sa dalawa na propeta ang mas malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala? Wala kong pag-anilangan na lahat sila'y mga malapit sa Panginoong Diyos, sapagkat sila'y mga pawang sugo ng Allah, mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ako ay magsabi na mas malapit si Propeta Muhammad, so baka magiging titiwalag ako sa mga aral o mga katuruan, mga mensahe ng mga sinaunang mga propeta. Kung kayo naman ay magsasabi na mas malapit si Jesus, mga kapatid na mga Kristiyano, huwag kayo maupin. Kung kayo ay magsasabi na mas malapit si Jesus sa mahal na Panginoong Diyos, baka yan ang dahilan kaya nasasabi nyo o kayong ibang mga kapatiran namin ay sinasamba nila si Jesus, sapagkat lahat sila'y pantay-pantay, mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat sila'y sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, nag-iisang Panginoong Diyos. Walang lamang mga kapatid. Kasi sa sultan kanina nga, panahon pa ni Kristus Pablo, na bago pa ang naanang kay Kristyanismo at wala pa si Matiyan ako na dugog kanina. So, kinsa ang naunang gituuhan, Kristyanismo ba o Modernism. So, mawala nga ang ako ng utan. Kung kinsa ba ang nauna? Kaya nagdungog ko kanina, nagkapasok pabot ka sa katong si Kristo Jesus, na matutuo sila ni Kristo Jesus, sila ay mag-Kristyanismo, wala pa si Muhammad. So, asa ang una? Muhammad o Jesus? Gikan sa unang propeta kang Adan hangtod sa katapusang propeta, parehas na mo silang gina-respeto o ginasunod sa ilang mga pagtulunan. Si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungkol manguran man siya, kinaulahian po siya. Magulang niya si Jesus, ang anak ni Maria, ang kalinawan ng kanyang tanan. Niabot si Jesus, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 570 years after Jesus Christ. 570 years after Jesus Christ.
Muna siya, kinaulahian siya. The last and final prophets. So kuwan na mo abot mga propita, uman kaniya. Siya ang silyo sa tanang mga propita. Ingon ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingon siya, kami mga propita, nakalain-lain kami inahan. Apan, usara nga mong ginikanan, usara ka dalan nga tulid ang gisubay, usara po ka reliyon ang mong gidala, usara po ang Diyos ang mga gawang tanan na mong gisimba. Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum. Good afternoon to all of you, mga kababayan ko sa District 3 of members of Islamic Symposium o to all mga functionaries nga kauban ako, itagaan din ako pagtagad ni bisag na ami panagtigom upahayagan sa kamatuoran, ganingan si Brad Arnold nga gi-invite nya mato pa niya nga pwede ta ka magpangutana. Muna hilom-hilom lang ko pero na mga bukat usap nga mga pangutana. I am Brother Eddie Beltran of Whole Church o Tibuok Iglesia. Kapatid ko sa nahunang iglesia, kaya ang Biblia aduna nay gitawag diri Tibuok Iglesia o Whole Church. Kapatid lang ko, ipadayon lang nako ang nasugdan. Muna nga nindot kayo, nagpasalamat ko kaya adunay Islamic Symposium para nga ato gyud nga matuki gyud ang tibuok nga kamatuoran. Ug ani nga nakasulatan, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Pangitaon yung kamatuoran, ug ang kamatuoran magaluwas kaninyo. Tama nga ako nagasaliksik ko. Muna nga ako pamatud-an karon pinagi sa ako mga pangutana. Sumala sa gisaysay kaganina sa usa ka ikatulong speaker o upat nga speaker mo si naka Saad. Sumala sa iya nga gisaysay nga Quran o Bible nga nagpamatuod nga si Jesus Christ prophet o ang Biblia usab nagpamatuod nga prophet. Ang ako pangutana niini, asay tinuod kay matud pa sa gisaysay murag general na ako pangutana. Asay tinuod niyan na niini kaya sumala sa gisaysay sa magwali nga ingon diri hangal o mandarayak. Tama ba niya kuha nga si Apostol Pablo sa iya nga sinulat? Dili magkatukma. Ang akong pangutana karon, asay tinuod Quran o Bible? Ang tanong ni sir, saan ang tama? Is it the Bible or the Quran? Kuya, galit ka ba? So hindi siya galit, no? Ang mga Muslim ay naniniwala sa lahat ng kasulatan. Kalatas ni Abraham, Torah ni Moses, Salmo ni David, Ebanghelyo ni Jesus, at Quran ni Muhammad. Sumakanila daw ang kapayapaan. So balit kuya, yung hawak mong Biblia ay hindi yan salita ni Jesus sa Aramaic. Ipakita mo sa akin ang Aramaic. Okay lang yan, kung hindi mo mapakita, ang layo ng Aramaic eh. Okay lang yan. Pag mayroong sinabi ang banal na Biblia na nagkakatugma sa banal na Quran, 100% pinaniniwalaan namin. Dahil ang Biblia ay hindi na yan puro salita ng Diyos. Dahil ang meron lang dyan sa Biblia ay diwa. Ang ibig sabihin ng diwa, kasi nirevise na yun eh, ang dami na eh. Okay, anong relihiyon mo? Protestante, okay lang. Alin ba ang totoo? Yung 73 aklat na nasa mga Katoliko o yung 66 books na nasa mga Protestante? Sino ang magsasabi ng totoo? Wala. Pag sinabi mo yung isa kang Protestante, gigirahin ka ng Katoliko. Aba, binawasan mo eh. Pag sinabi mo naman 73
ang mga books, gigirahin ka ng mga protestante. Abi, dinagdagan mo eh. Pero anong sabi sa Juan? Sino man ang magdagdag at magbawas ay idadagdag ng Panginoon sa kanyang kaparusahan. Nasa Juan yan, ha? At sino man ang magbawas ng aklat na banal na ito ay ibabawas sa kanya ng Panginoon. Ibig sabihin, parusa pa rin. So maniniwala kami sa Biblia, sa buong Biblia, kung maipresenta mo iyong Aramaic, mismo salita, bibig ni Jesus ang nagsasalita sa lingwaheng Aramaic. Pero ang Bibliang ito, diwa lang ang nandito. Naniniwala lang kami dito pag magkatugma sila sa huling tipan. Walang iba kundi yun ang Quran. Pag-aralan natin, kuya, huwag natin gamitin ang pride. Sapagkat ang pride, minsan, hindi tumatanggap ng katotohanan. Maraming salamat. My name is Anor. Ang akong pangutana sa Pilipinas. Ato Mikanda 15:16-21. Mipasok ang Islam sumala sa gisaysay ganina in the year 1374 or 1380. Pag-abot sa 1560, mipasok ang Christianism through Fernando Magallanes or Ferdinand Magellan. Nagkaroon ang komosyon. Akong nabati ganina, outnumber. Ang pangutana, ma-outnumber ba ang Espiritu sa Diyos na mag-una diya sa nasod? Muna akong pangutana. Outnumber ba si Allah o ang Holy Spirit na mag-una siya sa nasod kung dunay maguba ni anang religiyon may tungod sa Islam kung iya ka na tinurod sa Diyos, sumala sa iyang gidiskas ganina nga outnumber daw. Pangutan. I-try natin yung Tagalog, ha? Bakit daw nung dumating ang Magellan, kung totoo daw na religiyon ng Muslim o yung Islam, bakit daw nawala nung dumating ang Magellan? Tama? Bakit natalo? Bakit na down? Okay, ganun yung tanong. Hindi ko sagutin yung tanong o kaya mismo sa atin sa Pilipinas. Ayaw kong mapag-usapan natin yung mga naunang pangyayari. At huwag natin buhayin yung pag-awa-away natin noon. Subalit ganito ang naniniwala ka ba, brother, ayon sa mga pahayag ng kahit hindi mga Kristiyano na pinakamalakas na relihiyon sa ngayon ay Islam? Naniniwala ka dyan? Sa Italia, hindi pa mga 1 taon ngayon, sabi nila sa loob ng 5 years, pinakamaraming tao sa Italia Muslim. Hindi mga Muslim ang nagsabi. Sa British, yung pinuno ng evangelical 77 millions na hindi mga Muslim, tagasunod ng evangelical church. Si Rowan Browns, alam niyo ang kanyang sinabi? Sabi niya, nararapat na isama natin ang Sharia, Islamic law na batas dito sa British. Bakit? Dahil na alam nila, nakita nila ng Sharia, ang batas ng Islam ay umaangkop hindi lamang sa mga kapatid natin ng mga Arabo, hindi lamang sa mga Muslim dito sa Mindanao, kundi lahat ng mga tao sa buong mundo. Napakaraming mga isyu ngayon. Pinag-uusapan nyo yung maraming asawa diyan sa Senado, nakarating sa Senado, pero hindi nila alam ang solusyon, ang paghiwalay. Ano ang kasagutan sa paghiwalay? Hindi nila
nila alam, subalit makikita mo sa pananampalatayang Islam. Hanggat sa noong nagsabi itong pinuno leader ng Evangelical Church na si Rowan, yung ministro ng cultural sa British ay nagsabi na ayon sa kanyang sinabi, hindi siya sumang-ayon sapagkat hindi niya pinuna ang Sharia, subalit hindi sabi niya pwedeng magiging dalawang batas na susundin dito sa British. Ipinangako ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darating ang panahon na ang iiral at masusunod na pananampalataya ay walang iba kundi ang pananampalatayang Islam. Sino ang natalo? Patawarin siya ng Allah kung siya nagkamali. Kung hindi siya nagkamali, siya ay pagkakaluban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala. So lamang mga kapatid, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakinggan natin si Saif sa Barangay. Bismillah. Mawalang galang sa kapatid kuya ko na anim. Hindi ko binabago yung sagot niya, dinudugtungan ko lang po. Huwag po kayong magalit kung sa tingin ni Biro ay hindi po tayo nagbibiruan dito. Ganun pa man, patawarin niyo ako. Pero nung sabihin mong talo, kung sa palagay mong talo, hindi kami mga Muslim ngayon. Pero ang totoo niyan, bago dumating si Ferdinand Magellan dito, ang inyong mga ninuno ay Muslim. Sa Makatuwid, kayo ang talo, hindi kami. Salamat.